Mga ka-safety, good afternoon sa inyo lahat. Siguro alam niyo na yung pangyayari nga sa Pilipinas. Napakamahal na yung presyo ng diesel at gasolina at sa kerosene nang dahil naapektuhan tayo sa kaguluhan doon sa Middle East. Alam niyo mga ka-safety, kung napanood niyo yung balita na yung gobyerno pala natin ay namimigay ng 5,000 sa mga tsuper lamang. Okay. So ngayon, yun ba ang solusyon na mamigay sila ng 5,000 sa mga tsuper? Mga ka-safety, hindi lang ang tsuper naghihirap sa presyo ngayon ng gasolina. Lahat ng taong bayan, commuters, consumer, lahat ng taong bayan naghihirap dahil sa ang taas ng presyo ng bilihin ngayon. So ngayon, sana magiging fair naman tayo. Kung pwede, bibigyan lahat ng ayuda yung lahat ng tao dito sa Pilipinas. Bilyon-bilyon ng nawalang pera, alam nyo na, mga pangyayari yung mga korupsyon. Okay. So ngayon, ang magandang dyan, yung pinaka-root cause talaga dyan kung bakit ang mahal yung gasolina, isa na yung kaguluhan. So ngayon, kung ano may yung budget na binigay sa mga tsuper, bilyon yan o milyon sa buong Pilipinas, dapat yun ang ilagak doon sa mga nagsusupply ng gasolina, yung may mga gasoline station na pumunta ang taga-goberno na sila makipag-usap sa mga may-ari ng gasolina na ito, may budget kami dyan, ilagay para makontrol yung presyo sa gasolina at saka sa diesel. So sana magiging bias naman tayo kasi alam nyo mga ka-safety, hindi lang ang mga tsuper ang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Buong mamamayan dito sa Pilipinas, taong bayan, kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Hindi lang ang mga tsuper, tayong lahat. Kaya naepektuhan tayo. Ang mamahal ng bilihin. Lalo na yung mga pamasahe ngayon. So sana naman yung budget na bibigay sa mga, sa akin lang ito opinion ko lang. Sana yung budget na ibigay sa mga tsuper, dapat doon yan ilagak sa mga, yung nagsusupply ng gasolina o mga diesel na kayo ang magkokontrol, ang DOE magkokontrol ng magbibigay ng budget doon sa mga may-ari ng gasoline station na ganito ang presyo. Sana naman ay ganyan. Para naman, alam nyo, mga ka-safety, hindi lang, marami siguro ngayon nagagalit dahil sa bakit ang tsuper lang na binibigyan ng ganong ayuda. Lahat naman tayo naghihirap. So dapat kung magiging fair, sana magiging fair lahat na kung magkano may yung budget, billion man o milyon na pamigay sa mga tsuper, doon na yan ilagak sa i-control doon sa mga nagmamayari ng gasoline station, doon ibigay yung pera at monitor ng taga-DOE yung presyo dahil may budget yan nakalaan doon. Kasi alam nyo, ang ko lang anticipation lang. Okay. Sa opinion ko lang. Alam nyo, pag may ganong sitwasyon naman na magbibigay ng ayuda sa bawat municipality sa buong Pilipinas, ang root cause dyan, yung korupsyon nandoon na naman. So, yung corrupt, nandoon na. Kasi alam nyo, nandoon na yung palakasan system. Kaya yan ang tanggalin natin dito sa Pilipinas, yung palakasan system. Kasi baka yung iba dyan, pipirma lang ang pangalan, wala yung hindi pala tsuper yun, hindi nagmamaniho ng kung ano-ano pa. So sana naman nanawagan ako sa kailangan yung pinaka-root cause talaga, yun ang punduhan. Okay? Yun ang punduhan ng gobyerno para makontrol yung presyo ng mga bilihin. Hindi yung namimigay lang kayo sa isang agency lang or isang pasensya na sa mga tsuper sa mga subscriber sa palugar kong tsuper. Ang ko lang din dyan, ang tanong ko dyan, pag namimigay ng ayuda sa mga tsuper, ito ba ay weekly?
Or baka once in a year lang. So, paano na yun? Halimbawa, yung kaguluhan doon sa Middle East, tatagal ng ilang taon, ilang buwan, hindi natin alam kung kailan matatapos yung kaguluhan doon. So, baka mas lalong lumala yung presyo. So, yun lang po. Sa lahat ng mga followers ko at sa subscriber, bahala na kayong mag-comment sa mga sinasabi ko. Okay? Kita-kits tayo.